Hindi na ako nagpakipot pa dahil alam ko naman sa aking sarili. Matagal ko nang hinihintay na ibigay sa akin ang pagkakataon na malasahan ng putahing iniwan ng aking kapitbahay na si Roel. At dahil si Erlinda naman na kanyang naiwang biyuda ang nag-alok at tingin ko meron naman siyang malalim na dahilan para gawin iyon. At siguro isa na doon ang aking mga naitulong sa kanya simula nung maging biyuda siya at nagkagipit-gipit. Total, naghuhurumintado na rin naman ang video sa aking pagkatao. Kahit medyo kakaiba ang amoy o talagang ganoon lang iyon. Dahil sa edad kong 30 years old ay iyon ang unang pagkakataon na kakain ako noon. Para lang naman akong pitbull na biglang umalma nang makakita ng special steak. Kaya ayun, nilapang ko. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Kapitbahay ko ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Erlinda. May 4 na anak at isang factory worker ang asawa. Hindi kami masyadong close dahil madalas rin akong nasa trabaho. At sa totoo lang ay iyon talaga ang aking priority. Dahil kita ko sa paligid ko o sa akin ding mga kapitbahay kung gaano kahirap ang buhay kapag wala kang source of income. Magandang may bahay si Erlinda at naiintindihan ko ang mister niya na si Roel. Kung bakit sa loob ng 7 taon nilang pagsasama 4 ang naging anak nila. Pero syempre, bilang kapitbahay na nagkakasalubong kong minsan ang aming mga mata. Lalo na kung araw ng linggo at walang trabaho, nagbabatian naman o di kaya senyasan gamit ang pagtango. Yun ay kay Erlinda. Babae kasi iyon. At hindi ko hilig ang makipagkapwa-tao o makipagtitigan, makipag-usap sa babae, lalo na kung may asawa. Play safe, di ba? Meron kasi mga mister na medyo seloso. Pero pagdating naman sa kanyang mister na si Roel, tulad ko ring factory worker, iba naman. Lalo't kapwa kami lalaki at kung minsan nagkakasabay pa kami sa jeep papasok ng trabaho. Nasa iisang zone kasi ang aming pinapasukan. Ang taglay na kagandahan ni Erlinda, kung ako ang tatanungin, para sa akin ay napunta naman sa tamang tao. Dahil kita ko kung gaano kasipag ang kanyang mister. Oops, teka, hindi ko pala sure kung kasal sila dalawa ng sandaling ito. Dahil nauna ako sa lugar namin. At noong dumating sila doon, buntis pa lang si Erlinda para sa kanilang panganay. Basta sa tagal nila doon, sa lugar kung saan din ako nakatira, talagang tagapag-alaga lang ng kanilang naging anak si Erlinda. Hanggang sa paglipas ng taon, naging 4 na nga iyon. At isang araw nagulat na lang ako na marunong palang magmotor si Roel. Kumuha siya ng 1,000,000 ayon sa kanya. Nai-stress na raw kasi siya tuwing umaga at sawaan na raw siya sa traffic na totoo namang grabe talaga. Danas ko rin kasi iyon dahil nga iisa ang way namin. At kung aalis ka ng alanganing oras, late talaga ang kalalabasan mo. Pero ako, dahil hindi naman ako patanghaliin na tao, okay na sa akin ang commute at mas na-enjoy ko naman. Marami pa akong nakakasabay na mga chikas, maliban na lang sa talagang hindi ko alam kung papaano ba ako manliligaw. At hindi ko na itatagong sa edad kong 28 years old ay never pa akong nagkaroon ng jowa. Kaya ayon, tamang kamay lang din talaga habang nanonood ng kung ano-ano. May itsura naman din akong lalaki at mayroon din namang ilan sa aking katrabaho ang nagpaparamdam. Siguro sadyang ayaw ko lang ng responsibilidad kahit sa jowa lang. Kung minsan nakikita ko si Erlinda mula sa aking bintana na nagsasampay ng nilabhan sa kanilang maliit na terrace. At ako na ang nagsasabing may pagkakataong ginamit ko na rin siya bilang aking reference sa pag-iinsayo gamit ang aking hand sign. Ewan ko, marahil siguro dahil nga may asawa at anak na,
Baka ganoon talaga o hindi lang niya expected na maaari ko siyang makita. Kung saan tila ba merong ubas na nakapatong sa papaya. At para sa akin, para yung gourmet ingredients para sa isang rapsa na putahe. At marahil ay hindi napag-isipan ng mag-asawang Roel at Erlinda ang pagkuha ng motor. At nagbibigay iyon ng invisible kuto sa kanilang ulo kapag darating ang bayarin. Ay kakamot ka na lang talaga. Lalo kung nagkakasabay-sabay iyon, lalo't meron silang 2 anak na nag-aaral. Marahil hindi rin nila naisip na sa paglaki ng 4 nilang anak ang paglaki rin ng gastusin at iyon na. Doon na nagsimulang lumapit sa akin si Roel upang humiram ng pera na kahit papaano pangtawid sa pangangailangan. Maluwag naman ako dahil nga nag-iisa lang naman ako at wala naman akong bisyo. Goal ko lang talaga mag-ipon para sa aking future. Ayaw kong matulad sa ibang oldest pero makikita mo pang nagpapakahirap para kumita ng pera. Kumbaga, example na sila na pwede rin iyon ay sa atin mangyari kung hindi tayo mag-iipon at magpapahalaga sa bawat sentimo na meron tayo para sa ating future, safe tayo. At ayun na nga, bilang isang kapitbahay at hindi naman masyadong masakit sa bulsa ang hinihiram ni Roel, nagperam ako at nangako naman siyang magbabayad pagdating ng sahod. Pero nung dumating ang sahod, kalahati lang ang naibigay. Yung kalahati pa, hindi rin naman agad naibigay. Bukod doon, naging madalas pa ang panghihiram. Kung minsan, hindi na ako nagpapaluwag. Hirap kaya kitain ng pera, diba? Tapos ipapautang ko lang. Hanggang sa isang gabi ay nagkagulo sa bahay ng mag-asawang Roel at Erlinda. Si Erlinda nang hihingi ng tulong. Bigla na lang daw kasing nag-collapse ang kanyang asawang si Roel. Naisugod siya sa ospital. At dahil kailangan ng pera, napasangla sa akin ng motor. Buti na lang at may cash ako. At nalaman na meron palang liver cancer si Roel. Araw na lang ang bibilangin ayon sa doktor. Ngarag si Erlinda. Sino ba naman ang hindi? Tapos wala ka pang hawak na pera. Hanggang sa ang motor nga na pagmamayari ng pamilya nila ay naibenta na sa akin. Lumipas nga lang ang ilang araw ay tuluyan na ring namaalam si Roel. Ang bilis ng pangyayari. Para sa mga taong katulad ko na walang alam. Pero noong makausap ko si Erlinda, matagal na palang may idinadaing si Roel. Ayon kay Erlinda, matagal na raw siyang nagsasabi kay Roel na magpa-check up. Pero ayon kay Roel, gastos lang iyon. Sa pagkawalang iyon ni Roel sa buhay ni Erlinda at 4 na anak, kahit ako napaisip, paano na sila? Lalo't nalaman ko rin kay Erlinda, hindi sila kasal dahil tanan pala silang 2. At labag sa kalooban ng kanilang magulang ang ginawang pagsasama. Nung malaman ko iyon, nayalang ako magtanong kung bakit hindi sila nagplano. Lalo't wala silang malalapitan. Sa ganitong lugar pa naman, pera ang isa sa mahalaga. Nga kung wala kang source of income. Pero huli na Sinabi ko na lang natataga ng loob. At humingi na lang ng tawad sa magulang para kahit papaano malaman kung ano ang kanilang sitwasyon. Nagpatuloy ang buhay na Erlinda matapos mailibing si Roel. Biyuda na ang aking kapitbahay na si Erlinda. Sa isip ko na lang sa itsura niyang iyon may tatanggap pa naman sa kanya. Pero ang kanyang nagiging problema kung paano lalaban sa araw-araw. At ang nasimulan na paglapit sa akin ni Roel kapag nagigipit noong nabubuhay pa ay ipinagpatuloy ni Erlinda. Hindi ko naman mapahindian si Erlinda dahil ito yung panahon na mas kailangan talaga niya ng tutulong. At sa maniwala kayo o sa hindi, sa paglipas ng araw, linggo at 1 taon ay naging shoulder ko ang naiwan ni Roel. Kahit ilang ulit kong sabihin sa aking sarili na wag na, itigil ko na. Pero sa tuwing lalapit sa akin si Erlinda hindi ko naman siya mapahindian. Para ba akong nagayuma sa ganda niya at bawat galaw ng labi niya kapag nagsasalita.
At noong isang gabi, na-surprise ako. Nang puntahan niya ako sa bahay, inalok ko siya ng dinner dahil saktong kumakain ako noon. Pansin ko na wala siyang BRA dahil gumuguhit doon ng ubas na dati sa malayo ko lang tinatanaw. Pero nang gabing iyon, kaharap at abot kamay ko lang. Sinabihan niya akong kumain. Tulog na raw ang mga anak niya. Huwag raw akong mag-alala dahil wala naman raw nakakita noong pumasok siya sa bahay. At doon na pag-usapan namin kung bakit wala pa akong asawa. At never pa akong nagka-jowa. At doon nasabi niyang, talaga ba? Ibig sabihin you're still at napangiti na lang ako. At sagot ko, kung nag-asawa naman ako, mararanasan ko rin naman yan. At doon ay sinabi sa akin ni Erlinda na merong kakaibang ngiti. Gusto mo ba huwag na nating paabutin ng pag-aasawa mo? Kaya ko namang iparana sa'yo yon nang walang kapalit. Kahit hindi mo ako asawa. At mula doon ay lumipat siya sa likuran ko. At nakaramdam ako ng kakaiba. Noong maramdaman kong sumabit sa aking inosenteng likod, ang ubas. Kinabahan ako, idol, dahil wala pang gumaganon sa akin eh. At ramdam ko kahit kinakabahan at malakas ang tibok ng puso ko, nagarit ang natutulog na espiritu ng El sa aking pagkatao. Sabi ko, pwede bang bumalik ka na sa mesa? Nag-iiba ang pakiramdam ko sa ginagawa mo eh. Sumunod naman siya at bumalik sa pagkakaupo. Pero doon ay sinabi niyang, damihan mo ang kain para magtagal ka sa laban ha. Naku, anong laban ba ang sinasabi mo? Sagot ko kay Erlinda. Mamaya malalaman mo. Sagot niya sa akin. At naramdaman kong tila may kumupusit na kung ano sa aking galit at nag-aalburutong kobra. At sabi ko pa, makahanapin ka ng mga anak mo sa bahay. Wika ko. At sagot niya sa akin, huwag mo silang isipin, ang importante ngayon mapagsilbihan naman kita. Patay, naloko na ang nasa isip ko. Anong gagawin ko? Gusto kong magbukas ng pinto at ng bintana. Pero pinipigilan ako ni Erlinda. Saglit lang ha, magliligpit lang ako. Wika ni Erlinda pero nang kunin ko ang plato sa kanyang kamay ay hinawi niya ako at tumama ang aking braso sa malusog na papaya. Para akong nakuryente at wika ni Erlinda, ikaw ha? Saglit lang. Akyat ka na, hintayin mo ako sa itaas. Ako nang bahala dito. Hindi ako umakyat at walang imik ko siyang pinanood habang nagliligpit ng aming kinainan. At sa pagtitig ko, doon ko napansing pati pala ang lambat na nagsisilbing barrier sa nag-iisang daan patungo sa silid ng kaluluwa at panahon, wala na. Maaaring sa aking pagkataranta, dahil sa kanyang 10 oras na gabing pagbisita sa akin, hindi ko agad iyon napansin. Grabe. At napanunuklawin na lang talaga ako. At nang matapos siya ng pagliligpit, ako naman ang kanyang sunod na inasikaso. Ang akala ko, sa tubig ka lang pwedeng malunod. Totoo pala ang sabi-sabi. Halos hindi ako makahinga nang maipit sa dalawang magkatabing bundok. Para iyong malakas na alon ng karagatan dahil malambot eh. Higit pa noong si Erlinda mismo ang kumasa ng aking kalibre 45. Kamunti ka na nga akong mapasing, nasa ulap na ba ako? O di kaya naman sa dagat-dagatang apoy. Ang init eh. At alam ko, kasalanan ang tagpong iyon para sa aming dalawa. Kahit sabihin pang wala kaming ibang tao na niyapakan. Hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam iyon. Pero bukod doon, parang nahihiya rin ako kay Erlinda dahil newbie nga ang inyong bida sa ganoong larangan. At si Erlinda pa mismo ang nag-guide sa akin. Kumbaga sa isang construction site, siya ang working foreman. At naiba ang aking daigdig ng aking subukan ang kinilaw na binibida ng karamihan pagdating sa kainan. Ganon ba talaga? Maantot? O talagang ganoon lang yun, sir? Maalat pa. Anyway, no choice kasi ako, sir, kaya nilapang ko na. Nandoon na eh. At ang pinale, grabe ang husay ng Mrs. ni Roel. Naisip ko ng oras na iyon, aasawahin ko na siya. Para sa akin nilang niya gagawin ang aking nararanasan ng gabing iyon. Ang galing niyang umasikaso.
hindi ka magsisisi. Kahit iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko, nakontrol niya ang pagsabog ng bulkang Mayon ng maaga. Kumbaga, siya ang MVP kaya sabay naming inabot ang tagumpay. At pagtapos ng aming dinner, umalis na siya at tanging good night lang ang aking narinig. Mula sa kanya, pagod ako. Hindi ko alam kung ano ang meron kinabukasan matapos ang lahat ng iyon. Di ko man lang siya naabutan ng pangbigas. Pero bago ako natulog habang nagpapahinga, nag-isip ako. Malaking bigat sa akin kung liligawan ko si Erlinda at magiging kami. Kumbaga, ready na ang gastusin. Mahirap iyon dahil tulad ng yumao niyang kinakasama, factory worker lang din naman ako. At para sa akin, mas deserve ko ang tulad kong single. Kaya kahit kakaibang tagpo ang ibinigay sa akin ni Erlinda, hindi ko sinunod ang tawag ng kaboglihan. Alam ko naman na kaya ko lang naisip na asawahin si Erlinda dahil siya palang ang nakapagbigay sa akin ng unang touchdown. At aaminin kong the best iyon. Pero syempre hindi kalad-kari ng inyong bida. At kusa naman niyang binigay iyon. Matapos iyon back to normal. At napilitan akong kumuha ng lisensya dahil meron na akong motor. At para maiwasan ang biglaan na bisita ni Erlinda, baka kasi maulit at matisod ko, yari na. Nag-boarding house na lang ako, malapit kung saan ako nagtatrabaho.